naman sa ating lahat mga ma'am sir. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Dito na naman tayo magkikita-kita sa gitna ng dagat. Ayan, kung mapapansin nyo ay talaga namang magang-maga pa lang. Nandito na naman kami ni tatay sa gitna ng dagat. At tingnan nyo naman kung gaano kakalmada. Walang kalon-alon. Ayan. At dahil malapit lang pala yung spot na pupuntahan natin, ayan, hulog agad tayo mga ma'am sir ng pain. At dahil umaga pa, sabi nila mas maganda daw yung sibad. Kaya ang ginagawa namin dito, umagang-umaga pa lang, siguro mga alas 4 pa lang ng madaling araw, gagayak na kami para makapanghuli agad kami ng isda. Yan, unang huli namin mga ma'am sir ay talaga namang banderang hapon agad. Yan, kitang-kita nyo naman yung kulay. Yan, banderang hapon. Yun, hindi nga pala kami nakapaglagay na naman ng patungan ng ating Akaso Brave 7 kaya hindi nyo na naman makikita si tatay na nangangawil. Pero maganda ang huli ni tatay dyan sa laot namin yan. At yan, hulog lang tayo na naman mga ma'am sir. Wala tayong sinasayang na oras kasi umaga pa lang ay dapat marami nang mahuli. Yan, nahulog na naman nga ang ating banderang hapon dito sa ating nylon. At sana naman ay hindi magkagulo-gulo. Hulog lang ng hulog mga ma'am sir. Pag ganito kasing umaga, awan ko kung ganyan din sa inyo. Pag umaga talaga dito sa amin, ay nanginginain yung mga isda. Kaya dapat maunahan nyo yung mga isda sa pagising. Dahil maagap sila nag-aalmusal at mas marami tayong mahuhuli pag anong maaga tayong nagsisimula sa pangangawil. Ayan nga pala mga sir, Malagono. Yan, naka-unlock tayo ng isang isda na good quality, magandang klase. Masariwa, masarap yan sa sinigang mga ma'am sir. Pero ginagawa ko sa ganyang isda sa Malagono ay nilalagyan ko lang ng tanglad at saka ng malunggay. Tsaka asin lang, tsaka kunting bitchin. Talaga namang talbog na naman ang kaldero. Ubos na naman ang tutong. Yan, huli lang tayo ng huli mga ma'am sir. Yan, nakahuli na naman tayo dito ng isda nito. Itong isdang ito ay talagang malakas manghila. Kala may malaking isda pero maliit lang talaga yan. Ginagawa ni tatay nga pala sa ganitong isda minsan, pag buhay ay nilalagay niyang sa galon-galon, pinapain niya sa galon-galon. At pag may nadaanan niya namang malalaking isda, ay talaga namang hihiritin. At yan, hulog lang ng hulog mga ma'am sir. Umaga pa lang ay talaga namang nangangagat na naman ang init ng araw. Kaya umaga pa lang ay nagtaklob na agad ako dito ng aking muka dahil delikado na naman tayo. Yan. So ano kaya ang nahuli na naman ito? Dito sa napastahan namin medyo malalim talaga yung dagat dito. At napasureball din kami sa mga batuhan. Kaya kung mapapansin nyo, ang huli namin dito ay mga isdang bato. Ayan, Malagono. Nalimutan ko yung tawag dun sa isa na maliit. Tsaka itong banderang hapon. Si tatay nga pala dyan mga ma'am sir ay nakahuli na ng tulingan. Yes po, tama po kayo. Tulingan nahuli niya kasi hindi nga natin nabidyohan. Dahil nagsabi si tatay na nakahuli siya ng tulingan ay talaga namang naiangat na niya. Kasi hindi natin nabidyohan. Okay, hila lang tayo ng hila mga sir. Yan. Bisugo. Yan. Kawawa naman tong bisugong ito kasi na-double kill natin siya mga ma'am sir. Oo. Kumain na siya dun sa kawil na isa tapos yung isang kawil pa tinamaan pa siya sa buntot. Kaya nakakaawa. Pero okay din. Malaking bisugo nga pala ito mga ma'am sir. Kawawa naman. Double kill. At yan na nga. Medyo malubag yung ating kawil dito kaya nagkadikit-dikit na siya. Yan, nahulog na naman tayo mga ma'am sir. Ano kaya ito mga nahuling ito? Yung nga pala mga ma'am sir dito sa spot na napuntahan namin ay talaga namang paisa-isa lang. Oo, paisa-isa lang dito yung nasibad namin. Hindi kagaya ng nakaraang vlog na talaga namang takpatok. Ngayon ay bibihira. Kaya ginawa ko dito, hinanap ko yung aking pet na si Sasha. Yes, may pet ako dito na papakita sa inyo mamaya. Nakipaglaro na lang ako sa kanya kasi walang masyadong sumisibad. Meron pa isa-isa, pero mahirap makaipon ng ganito.
So mamaya papakita ko sa inyo yung pet kong si Sasha. Ayan, hila lang ng hila. Kung mapapansin nyo yung mga huli ko dito ang bisugo talagang medyo maliliit. Ano? Kitang kita naman. Maliliit, hindi kagaya nung nakaraang vlog natin ng malalaki. At yan na nga. Bisugo pa rin. Yan, may mga bisugo namang malalaki pero mas marami pa rin yung maliliit. Yan, hulog muna natin. Yan, dahil wala kang masyadong nahuli, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ako'y makikipaglaro muna dito sa aking pet na si Sasha. Sino ba si Sasha? Sabay-sabay natin tingnan. Ayan. Yan si Sasha. Wow. Napakalaking butandi nga naman, ano. Kahit naman kaharapan ko na ay ako'y kinakabahan pa rin kahit pa sabihin hindi nangingialam ay talaga namang Diyos ko. Kapag kayo nasa kalagayan ko ng mga panahong iyan ay baka ang inyong puso ay na sa lalamunan nyo na. Ayan, mahihain nga pala si Sasha kaya agad siyang lumbog. At nang naglubog na si Sasha ay talaga namang bumalik ako sa pangangawil. At yun na nga, sa kasamaang palad ang huli ko dito nung ako'y umakit na ay isang butiking napakalaki. Yan, siguro mga 10 kilo. Pakawalan natin sayang. Yan, at saka ang tatay ni Nemo na si Marlene. Yan, ewan ko kung bakit sumibad ito dito. Oo, ngayon lang ako naka-experience ng ganito na yung clownfish ay sumibad sa kawil. Pero nagtataka ako, clownfish ito pero napaka ano ng balat niya. Matigas, hindi kagaya talaga ng mga nakikita natin sa mga sabangan. Yan. Medyo nahirapan akong tanggalin dito. Yan, si Marlene, no, di ba? Yan, tapon natin. Yan na nga. Lahat na itinamaan, pati pa ako ay nahuhuli na. Yan, medyo talagang mataas na yung araw dito. Kaya ang huli namin dito ay talagang tikatik na. Ayan, pa isa-isang bisugo na medyo okay na rin. Pwede nang pang ano, pwede nang pang ganga. Ayan. Hindi katulad nung huli natin nung nakaraang vlog. Pero at least dito nakita nyo at nakilala nyo ang aming pet na si Sasha. No? Ang baby whale shark. Sa palagay ko, bata pa lang yung whale shark na yun kasi kung matanda na yun, eh, kasing laki na ng bangka. Pero yung nakita natin kanina, ay talaga naman kasing laki din ng bangka. Yun nga lang ay sa tingin ko lang naman, bata pa. At yan, bisugo na naman ang ating nahuhuli sa mga sandaling ito. Medyo maliliit pero pwede na. Sabi nga ay pangkrudo, ay bawi na sa pangkrudo. Diyan, hila lang ng hila mga mamsar. Paki-comment naman nga pala dyan sa lugar ninyo kung nakakakita din kayo dyan ng katulad ng pet namin na si Sasha. Kung meron dyang mga whale shark, paki-comment naman mga mamsar. At yun, si tatay nag-i-enjoy na din dun sa hulihan. Kung mapapansin nyo, hikit lang din siya ng hikit dun. May mga nahuhuli na siyang apahan dyan, lapo at saka tulingan. Yun nga, talagang ang gagawin ko sa sunod ay aayusin ko na yung setup ng ating camera para hindi kayo magsawa na bakit lagi mukha ko na lang yung nakikita. Siyempre, Kuya Tatay Fishing ito. Baka naman Kuya Tatay Fishing yan. Bakit hindi nakikita si tatay? Papakita natin sa inyo si tatay sa mga susunod. Ayan. Medyo mahihain pa dito si tatay. Sinabihan ko siya nga kanina na sabi ko magkaway ka sa camera pero sabi niya ayaw niya. Inaantok daw siya. Kaya yan, pagtiyagaan niya na muna yung aking mukha na parang nasa Mortal Kombat yan. Ayan. Kung bakit nga pala ako tumititig dun sa camera natin, tinitingnan ko kung naka-record nga pala yung ating camera. Kasi sayang naman kung hikit lang tayo ng hikit tapos hindi pala naka-record. At yan na nga. Yan. Ano kaya itong mga nahuli natin ito? Yan. Malalim pa rin talaga dito mga mamsir. Yun. Bisugo pa rin. Yung sizing ng bisugo dito parang nag-usap-usap sila na parang isang batch sila. Na ganyan. Maliliit. Hindi katulad nung nakaraan natin na talaga namang wari ko yung mga 10 piraso ay 1 kilo.
Ito ay talagang siguro ay mag 20 ka na ay aabutin na ata ng 1 kilo. Ayan, nakahuli na naman tayo dito ng paborito nating tikong. Ang tikong na napaka kulit. Yan. Diyan baga sa inyong mga lugar, mga ma'am sir, anong tawag sa ganitong botete? Dito sa amin itikong ay. Sa inyo kaya anong tawag? Paki-comment naman mga ma'am sir. Diyan. Para tayo nagtititigan. Siyempre, tinitingnan ko kung nagre-record ba yung ating camera. So, hikit lang ng hikit. Hanggat hindi pangawit. Yan. Bagong word. Hikit ng hikit. Habang hindi pangawit. Yan. Tamang ug-ug lang si tatay sa huli. Hila-hila. Hop. Ayun, bisugo. Ito, medyo malaki-laki ang bisugo naman ito mga mamsa. Sana naman ay magtuloy-tuloy itong ganitong kalalaking bisugo. At yun na nga. Yung pet natin na si Sasha, ayan. Kung mapapansin nyo, napakakulit. Ito na nila. Nasa likod na naman ang bangka natin. Ayan, kasi inisid ko na naman. Kaso ay talagang mahihain siya mga mamsir. Pagkakita pa lang sa akin ay umalis agad. Ibabahugin ko pa naman sana ng kanin. Kasi nakaalis na. Yun. Pinupurnada lang tayo. Pero yun pala, ang ginagawa pala ni Sasha pag nagpapakita sa atin ay pinapasibad tayo ng medyo madami-dami. Kaya naman pag-akyat ko at paghulog ko ng kawil ay talaga namang ito ang aking nahuli. Yan. Tingnan natin ang sabay-sabay kung ano nga talaga yung aking nahuli. Opya. Dinandahan pa eh. Yun. 3 bisugong malalaki. Siguro ito yung magbabarkada. Wari ko ito yung mga nag-cutting classes sa kanilang eskwela. At yan, kalakihan niya. Ito yung mga buling bisugo. Yan, ang pangin natin nga pala sa kanila ay sariling lahi nila. Isda din yung pinapain. Kaya itong ganitong mga bisugo ay mga cannibal itong ganito. Kumakain ng sariling laman. At yun na nga, ang kawil natin ay nag-ikot-ikot na. Tatawag na ata tayo ng barangay tanod. Siyempre hindi pa rin. Ayan, bisugo pa rin mga ma'am sir kaso maliliit na. Ito na yung mga bisugong binubuli sa school. Papansin nyo medyo mabagal yung ating paghila. Kasi ang huli talaga natin dito mga ma'am sir ay pa isa-isa. Nakakalungkot mga ibalita pero talagang katotohanan yan sa ating mga isda. May mga times na mahina ang ating nahuhuli. Yun, kagandahan lang at nakita nyo talaga si Sasha. Pero kung hindi nyo nakita at hindi ko na videohan, talaga namang ang content natin ngayon, ang vlog natin ngayon ay parang parang normal na mangingisda lang. Pero syempre, ano bang masama sa pagiging normal, di ba? Ayan, shout out nga pala sa lahat ng mga nanonood ng mga video namin ni Tatay. Ayun, si Tatay kumakain ata dun sa likuran, nagutom na ata. Ayan. Si Tatay nga pala ay nagre-reklamo sa akin dun sa mga panahon na yan na siya daw ay antok na antok. Kasi alas 3 pa lang daw ng madaling araw ay siya ay gising na. Maghihintay lang daw siya nang ako ay maalimpungatan. At bari alas 4 pa nga lang ay talaga namang gumayak na kaming dalawa. Kaya dyan sa parting yan, walang masyadong nahuli. Talagang ang aking ama ay medyo pumipikit-pikit ng mata. At yun na nga, dahil walang masyadong nahuli ay dito ay nagtatanungan na kaming dalawa kung anong plano naming gawin, kung itutuloy pa ba namin itong paglalaot, panghuli ng isda ngayon o magpapahinga muna kami. Ayan. At talagang kitang-kita nyo naman ay ang mga huli kong bisugo ay ang cute. Mga sumasali ata to sa pageant. Sobrang cute lang talaga mga ma'am sir. Yun, tapos nang kumain si Tatay, naghahanap na naman ito ng tubig maya-maya la. Ayan. Mapapansin nyo, madalas akong tumingin sa camera kasi tinitingnan ko kung nagbe-blink ba yung kulay red. Yan. Kapag nagbe-blink matic, nagre-record.
Kasi pangit naman konti na nga lang yung huli tapos hindi pa na i-record. Yan. Shoutout nga pala dun sa mga mangingisda natin dyan. Mga kapwa natin anglers. Yan. Comment nyo kung anong palakayan nyo ngayon para mai-try din namin ni tatay ngayon. Yan. Saka ngayon, ang laot lang namin ngayon talaga ay ug-ug. Yan. Nanguhuli lang kami ng bisugo at kung ano pa mang mga isda ang madaanan. Pag umaga kami nagrarapala. Yan, sa kaninang umaga nagrapala kami kaso medyo maala talaga. Layo na nung napuntahan namin walang tumitikim dun sa rapala. Yan, kaya hindi natin nabidyohan. At wala naman talaga tayong bibidyohan. Wala tayong nahuli. Ayan, yung mga bisugo dito talagang ang sizing nila. Malalaki din, pwede nang pangbenta pero hindi ito yung katulad ng nakaraan na malalaki. Pero napakasarap niyan. Lalagyan mo lang ng paminta, bawang at saka asin, suka ay talaga namang tikaob na naman ang bahaw sa kaldero. Yan. Hila lang ng hila mga ma'am sir. Kahit pa isa-isa ay talagang nagpapasalamat tayo dahil hindi naman lahat ng tao ay nabibiyayaan ng ganitong dagat. Yung ibang mangingisda natin ay talaga namang maghapon silang nasa dagat ay ang nahuhuli nila ay kakaunti pa rin. Hindi katulad dito sa atin ay halos katapat lang at katabi lang ng Umalig Island ay may mga nahuhuli na tayo. Maraming mga anglers o fisherman na gustong pumunta sa mga ganitong lugar kasi yung mga pinagkakawalan nila ay talaga namang medyo polluted na. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo na kahit ganitong pa isa-isa ang ating nahuhuli ay ayos naman, nakakaipon. Diyan na nga, hila lang ng hila mga ma'am sir. Shoutout sa lahat ng mga nanonood dyan. Baka naman pwedeng pa-subscribe na din dito sa aming munting channel para mapanood nyo yung mga sunod na content namin ng aking ama. Yan. Talagang paliit na ng paliit. Ang bisugo. Pero masarap yan. Paborito yan ng lolo ko sa Salvasyon. Shoutout sa mga taga Salvasyon. Yan yung mga isda na sinisip-sip. Tanggal pati ang bituka. Kaya na nga, nag-decide na kami ni tatay. Kasi talagang may yan, dito namin dinadala kapag sunset dito ay napakaganda. At kung maraming turista ay napupuno yung Golden Sand na yan. Yan, dito lang yan sa bahay ng Humalig. Yan, dito na kami sa may malapit. Kung papansin nyo, ayun yung yun yung bunganga ng ilog. Diyan kami papunta, ay kaso ibas pa. At yun na nga, ito ang nahuli namin ni tatay ngayong araw, mga ma'am sir. May mga lapos si tatay na nahuli, may mga tulingan, banderang hapon, sa akin yan. Ito ay apahan. Sali ko lang guys sa vlog natin tong lugar namin dito sa Humalig, Quezon. Yan, syempre pag gusto nyo tumahit dito, meron kami dito ng kunting resort. Yan, kung mapapansin mo, yan lang yung mga kubo niya guys. Tapos ito na mismo yung dagat. Yan, kunting lakad lang, wala pang 2 minutes nasa shore na kayo. Kung makikita nyo yan, yung dagat na yan, safe yan. Pag malaking dagat, maabot yan hanggang dito. Yan, mapapansin nyo hanggang yan, basa na yan. Tapos hanggang dun, kasi yan, dulo yan ng ilog. Yan, kung yung makikita nyo yung tubig dito guys, yan, yan, ilog yan. Tapos pagdating dito,
Yan, yun yung sa labas na yun, yung palabas doon, dagat na yan. So dito sa resort natin, yan, nagsasalubungan yung ilog Tabang tsaka yung ilog, yung dagat, yung dagat alat, tubig alat. Yan, pakapayapa dito guys, walang masyadong tao, crowded. Kayo dito, marirelax yung utak nyo. Yan, pag gusto nyong bumisita, yan, message lang kayo sa page namin. Ilalagay ko yung link dito sa description. Ayan, yan guys, yan, kubo na namin yan, and then ito na yung dagat. Yan, pwede na kayo dyan mag swimming. Meron dito maliliit na bangka, pwede nyo gamitin yan, para makapag sagban kayo hanggang dun, kahit saan nyo pa gusto, hanggang saan nyo gusto. Yan, ito, yan, napaka-relax dito guys, lalo sa gabi. Wala ditong masyadong ingay. Yan, ito yung tambayan namin. Yan, itong duyan na to, dito ako madalas tumatambay kasi yung view dito, pag nakaupo ka dito guys, yan, diba? Yan, nakaupo ako sa swing, kung mapapansin nyo. Yan, relax. Yan, napaka-presko, tapos ganito pa yung view, diba? Tapos pansamantala dito ako nakatuloy sa namin, ayan, yung mga pangkay na yan, alisin din namin yan, binabalang namin kasi wala pang layout ngayon. Yan, dito muna ako pansamantalang nagpapahinga. Yan, ito yung family hut namin, kasya dito yung 6 na tao. Yan, mapapansin nyo sa loob, 2 foam yan, pinagdikit. Yan, electric fan. Yan, sa ngayon ako lang gumagamit nyan. Tapos yan, dito pwede kayong tumambay, and nilabas ko din yung bangko. Yan, kasi pag umaga bago kami lumaot, dyan ako tumatambay, dyan ako papahinga. Yan, highly recommended din itong sa kubo namin dito. Ito yung butterfly namin. Yan, kung mapapansin nyo, nakangat siya, so pwede pa yung itaas yan, yung dingding niya natataas. And para kung gusto niyo makita yung beach habang nagpapahinga kayo, so pwede naman kita kita. So ngayon nakasara muna kasi wala naman tao. And then ang loob niya, yan, malawak. So dito nilalatagan na lang namin yan dito ng foam. Tapos kung gusto niyo medyo private, pinababa natin yung dingding. Kompleto tayo dyan guys, may socket, may ilaw tayo, may electric fan, may foam, may beddings. And ito, yan, yung magkakatabing yan, good for 2 person yan. Yan, maestra, bali kabilaan yan. Yan dito, good for 2 person yan. Medyo hindi lang ayos ngayon kasi wala namang bisita ngayon, so hindi pa namin naayos. Kagandahan dito guys, yan, papansin nyo, ito yung room, tapos yan yung yan yung CR namin agad, so hindi malayo, hindi hassle. So wala pang ilang minuto, ilang hakbang, nandito na kayo sa CR. And then yan yung transient house namin. So yung transient house namin, kaya yan 15 tao. May isang air condition room, may isang open room, may living area, 2 CR. Yan, kung gusto nyong mag-inquire at gusto nyong magbisita, pwede. Yan, inquire lang kayo. Yung page namin ilalagay ko sa description sa baba. Yan, lahat ng to guys, makikita nyo yan. Hindi yan malayo sa dagat, kasi marami nagtatanong baka daw hindi overlooking yung beach. Diyan kayo nagkakamali guys, ayan na yung beach mismo. Ito yung room namin, ayan na mismo yung beach. White sand yan, yung nasa kabila white sand yan. Tapos ito yung dyan, yung buhangin dyan, karugtong na yan ng
mga beaches and yung sa Libong at Golden Sand. So lahat yan white sand. Ayan, relax dito guys, punta kayo dito. Ayan, set up kayo ng duyan or tent, tapos pwede kayong magpa-set up dyan ng bonfire. Sama nyo yung mga friends nyo, punta kayo dito pag may long weekend. Ito good for 6, yung yung family at good for 8. Yan, kasi pwede namang magpatulog dun sa site, diba? Yan, pwede namang matulog dito. Yan, lawak pa kasi ito, tas ito. So kung marami kayo, family at yan. Yan yung view dito pag nakaupo kayo sa porch. Yan, wow, diba? So every morning pagkakagising ko, ito na agad yun. Kasi doon pag sumisikat yung araw, sobrang yellow niyan, sobrang cool, sobrang sarap ng hangin, presko, payapa. So kayo na lang yung magsasawa dito, man. Ayan. Ayan. So na-share ko lang. Ayan, salamat sa panonood ng aming fishing vlog ngayon. Again, dito kami sa Humalig, Quezon. Humalig, Quezon. May Extra Beach and Resort. Yan, pasok ko lang. Thank you and God bless us all.